Hello, hello! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. This is Daddy A. Ang nag-iisang, of course, nag-iisang poging tatay ni Alonso at ni Alex. Pogi. Makurot nga. Right, so today is Friday and tomorrow magka-camp kami. Mag-attend kami ng isang event sa Morong, Bataan. Yung venue around 4 hours away from our house. So hating gabi kami aalis para pagdating doon, breakfast and then register na sa 7. Okay, since hating gabi kami aalis, later I'll show you kung ano-ano mga gamit ang niloload ko sa sasakyan pag kami nagka-car camping or nag-overland. And this is my first time, so virgin pa ako sa larangan ng vlogging. Ay, virgin! Kung masusundan man to, di natin alam. So, I don't know kung masusundan pa to. Ewan natin. Malay natin. Malay mo, malay ko, Malaysia. Okay, so see you later. Alligator. Ang corny. Bye. So ayun na nga, wala pang tulog, wala pang pahinga. Uminom lang ng mga 2 tasang kape. Umalis kami ng Las Piñas bago mag-alauna ng madaling araw. Alright, so after sa kalating oras, nasa NLEX na kami, NLEX Lakeshore. And inaantay lang namin si Paul ng JP Wonders, si Jala ng Jalaman Adventures at si Joris ng Allard and Gyros. By 4 AM, nandito ng lahat. Napag-desisyon na namin na alis na by 4:15 umaga. And mula NLEX, exit kami sa Esitex. Pagkatapos, diretso hanggang Tipo. Pagdating sa Tipo, lalabas papunta Morong, Bataan. Good morning! Kailangan namin mag-stop over para magpagas si Paul. And then from here, it's just around 5 minutes hanggang sa campsite. So welcome to Aquino Campsite dito sa Morong, Bataan. Pagdating namin, marami ng mga campers. And then sa dulo na kami tinuro para mag-set up ng aming mga tent.
Natapos ko nang i-set up ang awning at rooftop tent. At ito na siya ngayon. Daddy, I know you're picturing. I mean, video. Ituloy na natin ang pag-set up. So ganito ang usual na makikita sa aming setup pag nagka-camp. Merong folding bed, minsan isa, dalawa or tatlong piraso. And then ito naman ang aming kitchen area. So nandyan yung sink area. Nasa kaliwa naman ang lutuan. Sa dako naman sa harap, nandito ang mga upuan at ang maliit na mesa para sa aming hapag-kainan. At dito naman sa kaliwa, nandito ang aming maliit na mobile ref. 50 liters yung capacity para sa tubig, soft drinks at pa mga ulam na kailangan nasa ref. At doon naman sa unahan, may tinayo akong foldable na duyan. Nandun si Omi nagpapahinga ngayon. So ito ang aming setup ngayon, nakaharap sa dagat. Mainit ang panahon. Pasukin naman natin yung rooftop tent. Hindi mataas, hindi naman sobrang mababa. Ang rooftop tent na to ay kasya yung 4 na tao, 2 adults at 2 bata. At since lumalaki na si Alonso, hindi na ako natutulog dito minsan. Yung view sa kanan, nandyan si Jalaman, saka si Joris. Dito man sa harap, andun yung mga ibang campers. And then, dito sa kanan, buksan natin, nakikita natin yung view. Ang view nito ay ang dagat. Ito naman ang nasa harap ng aming camp area. And then kung gusto mag-relax, nandito yung foldable na duyan. And then Kung saan ginagawa namin pahingahan or tambayan pag wala na kaming magawa. fell off, now she's dead. Then it's not her real baby. You said her. So dito muna ako nag-aantay habang hindi pa nagsisimula ang programa. So yun, nagpapasalamat na agad ako na nakapunta kayo dito ng safe at sumuporta kayo dito sa tagpuan sa Norte event natin. Kaya sana maging masaya tayo lahat. Yun, masaya lang din kami dahil unti-unti nang nakikita na nagkakaroon na talaga tayo ng community, which is yun naman talaga yung pakay namin simula nung umpisa natin tagpuan. Yun, nandito tayo para magsaya tsaka mag-share ng ideas. Yun, enjoy po kayong lahat. Maraming salamat po. Gusto po kaming sumasampalataya, magiging masaya ang aming pagtitipong ito. Sa'yo po lahat ng kapurihan, Ama. Ito na lang po hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumaki akong isang mangingisda nung high school at saka elementary ako. Lumaki ako sa dagat, lumaki din ako sa farm. April just this year, I was invited to do leadership training sa The Climate Reality Project sa New York. The Climate Reality Project was founded by Vice President Al Gore. First, we need to understand that the premise that we only have one Earth. Alam naman natin lahat yan. Kaya dapat nating ingatan. So, yung i-discuss po i-discuss po natin is napaka-importante. Ito po yung kadalasan sa totoo lang pong binabaliwala. Ang kahalagahan po kasi ni TARP, siya po yung po pwede mong maging first deploy. Siya yung magiging unang shade mo, ulan, araw. Ito lang po talagang, ito madalas yung may dala ko nito kahit sa starter. Napaka-importante po lagi tayo nito. Like example po yung napili tayo. Naligo tayo sa dagat, natuyong tayo or nasi orchins po tayo. Hindi po kasi natin makikita eh. O yun nasa lubsob na lang po tayo. Lalo na po talaga pagdating sa mata or yung mga nalilimatic. Kailangan po natin to. Ang kapares po nito yung channel. Ang kagandahan po kasi nung tinutukoy ko na fire starter, lalo na po dun sa bulak.
Pag ang bulak po kasi tuyo, madaling magsindi. Madaling gumawa ng apoy sa pamamagitan ng posporo, ng lighter. Okay po yun. Yun na po yung pinaka-the best na technique. Na lagi po tayo may dalang lighter. Pero make sure po yung lighter at saka yung posporo is nakabalo. Naka-safety po, naka-waterproofing po yan. Oras na ngayon para maligo dahil simula pa kaninang umaga yaya to si Alex na maligo. So lahat kami dito may mga sugat dahil may mga bato na magagaspang at matutulis. Magtatakip silim na rin nung kami umahon. Pagkatapos noon naghanda na ako ng aming hapunan. Samantalang ang aking mga anak pagkatapos magbanlaw ay nandun na naman sa kapitbahay namin at nakikipaglaro sa ibang mga bata doon. Pagkatapos ng hapunan kami nagpahinga at nakahiga sa duyan habang nakikinig sa banda na tumutugtog doon sa unahan. At sa tindi ng aking pagod, di ko na malayan ako'y nakatulog na pala. Ako'y nagising alas 4:30 ng umaga. Isipan ko na rin magsaing at magkape habang nag-aantay ng bukang liwayway. Kwento ko na rin pala na ang event na ito ay inorganisa ng Camping Ideas Philippines or CIP. Isang grupo sa Facebook at ang layo nito ay magsama-sama ang iba't ibang uri ng campers dito sa Pilipinas. So merong may mga moto campers, merong car campers, merong overlanders, merong survivalist, merong minimalist, meron namang glampers at iba pa. Unti-unti nang lumiliwanag ang kalangitan. Sabay-sabay nating abangan ang napakagandang sunrise sa lugar na to. Maikwento ko na rin pala ang kagandahan sa pagsali sa event na to. Ang malaking bahagi ng camping fee sa event na to ay ginamit pambili ng mga tsinelas, pagkain at iba pang mahalagang gamit at ginawang donasyon sa isang pamayanan. So nakatulong ka na, nag-enjoy ka pa. Napakapayapa ng umaga dito. At kung iyong makikita ang aking anak ay sobrang himbing ng tulog doon sa taas. Aantayin ko na lang silang gumising lahat at pagkatapos kakain kami ng aming agahan. Pagkatapos nga ng agahan, kami unti-unti nagligpit at ngayon panahon na para magpaalam sa mga bagong nakilalang kaibigan. Mga 4 na oras uli ang aming biyahe pauwi. Say goodbye to all people na lang. Bye-bye na lang. Bye everyone. Isang malaking pasasalamat sa mga tao o grupong naglaan ng kanilang oras at pagod para matuloy ang matagumpay na event na ito. Salamat sa inyo. Bye! Yeah, that's not the door. Thank you! That's not the door, that's a window. Una na po kami. Yan. May award ako. Overspeeding. Huwag tularan. Paalam.